Naging sentro ng mainit na diskusyon sa buong mundo ng professional na boxing ang magkaibang kultura, mentalidad at estratehiya na ipinamalas ng dalawa sa pinakamalupit na pambato ng Asya, ang Japanese undisputed champion na si Naoya Monster Inoue. He puts his hands up like that, Inoue would throw a shot and then hook. Ooh. At ang pambansang paborito ng Pilipinas na si John Dariel Padualas Casimero. Bago ang kanilang planong pagkikipagtunggali sa kilalang kontrabida ng lona na si Luis Pantera Neri ng Mexico. Monster nga ba? Sino nga ba ang tunay na monster? Inoue at Casimero, pinagambing mga kondisyon bago harapin itong si Neri. Matatandaan na si Luis Neri ay diniklarang persona non grata o hambambuhay na pinagbawalan ng Japan Boxing Commission o JBC na lumaban sa kanilang bansa matapos ang sunod-sunod na serye ng paglabag sa batas ng laro. Ngunit noong 2017, nagpositibo siya na ipinagbabawal na kemikal na Zilpatirol matapos salunin ng pambansang bayani ng Japan na si Shinsuke Yamanaka. At noong 2018 ay sumobra pa siya ng 5 libra sa weigh-in na tuluyang nagbagalit sa organisasyon. Upang may tuloy ang makasaysayang pagtutuo sa Tokyo Dome, hindi dinaan ni Inoue ang kanyang opensiba sa maangas na salita, kundi sa legal at siyentipikong proseso. Naglatag ang Wasi Promotions ng 4 na mga bakal na kondisyon na hindi pwedeng baliin ni Neri. Una, rigorous testing o masusing pagsusuri. Sa pilitang sumailalim si Neri sa random drug at anti-doping testing sa ilalim ng Voluntary Anti-Doping Association bago ang laban. Pangalawa, pre-weigh-ins, maagang pagtimbang. Mandatoryong pagmonitor sa timbang 30 days, 14 days at 7 days bago ang gabi ng bakbakan. Alinsunod yan sa mahigpit na World Boxing Council Safety Rules. Pangatlo, weight mandate, tiyak na timbang. Walang anumang palugit, oras sa sumobra si Neri kit 1 pound lang sa 122 pounds limit. Sa mismong araw na opisyal na weigh-in ay kansilado agad ang laban ng walang kompromiso at hindi sila maglalaban ng catchweight fight. Pangapat, JBC ban lifted with no indemnity. Binawi ang lifetime ban, ngunit tinanggalan si Neri ng anumang karapatan na humingi ng proteksyon o indemnity kung pumalya ang kaganapan. At ayon sa mga dayuhang kritiko, ipinakita ni Inoue ang tunay na kalugan ng sporting integrity na kung saan ang batas at malinis sa kompetisyon ang isang pinakamalakas na sandata upang protektahan ang kanyang mga korona na nagbunga ng malinis na knockout na tagumpay sa ika-6 na round. Ngunit mga kwento, sa kabilang dako naman, radikal na magkaiba ang naging tugon ng dating 3-division world champion na si John Dariel Padualas Casimero. Sa halip na mag-atas ng mga legal na dokumento, medikal at sertipikasyon o mahabang kasunduan sa kontrata, idinaan ni Casimero ang kanyang hamon sa tradisyonal na gyera sa salita na swak sa panlasa ng mga masang Pilipino. Para kay Casimero, iisa lamang ang kondisyon at batas ang umiiral kapag siyang pumasok sa ibabaw ng ring, ang purong karahasan. Ang purong karahasan at walang awang bugbugan, naging viral sa iba't ibang social media at sports channels. Wala akong pakialam sa mga timbang o kung anong daldala na yan. Pagharap namin sa ring, isa lang ang mangyayari, bakbakan talaga, pugot ulo yan. Ang katagang pugot ulo mga kwento ay ginagamit ni Casimero na isang matinding psikolohikal na sandata upang pasukin ang utak ng kanyang kalaban. Nasirain ang konsentrasyon nito at sabay na sindihan ang hiyawan ng kanyang mga tagahanga na nagnais ng purong aksyon. Para sa kanya, ang boxing hindi laro ng mga abogado, kundi laro ng natural na lakas ng kamao at tibay ng dibdib. Ang paghahambing na ito mga kwento sa pagitan ng kondisyon ni Inoue at ang manghirit ni Casimero ay nagpapakita na magkaibang mukha ng modernong boxing. Si Inoue ang ehemplo ng scientific at corporate athlete na gumagamit ng institutional na kapangyarihan upang pasunurin ang kalaban sa batas ng kalinisan sa laro. Samantala itong si Casimero naman ang imay ng klasikong gladiator at street fighter na naniniwala ng tanging batas na may halaga ay uling boksingero na nakatayo sa lona. Bagaman magkaiba ng pamamaraan, parehong layunin ng dalawang mga mandirigma na durugin ang kredibilidad ng isang kontrabida ng palakasan na nagpapatunay na ang boxing ay laban hindi lamang ng katawan kundi magkaibang filosofiya sa buhay. Mga kakwento, narito ang pinagbabatayan natin ng legit na impormasyon mula sa internet sources, Japan Boxing Commission statements, ang mga opisyal na resolusyon hinggil sa pagbawi ng habambuhay na suspensyon o lifetime ban ni Neri sa Japan noong February 2024 upang may tuloy ang mega fight laban kay Inoue, ang World Boxing Council WBC Safety Codes and Vital Log,
ang opisyal na batayan ng mandatory 30, 14 at 7 days na pre-weigh-ins. The Ring Magazine o Ring TV, mga ulat at pagsusuri ukol sa mga kondisyon ng Ohashi Promotions para sa laban sa Tokyo Dome noong May 6, 2024. Pinoy Boxing Media at Vlog Networks, mga dokumentadong video interview at opisyal na pahayag ni John Riel Casimero patungkol sa kanyang istilong pugutulo na hamon sa mga banyagang boksingero. Nery Casimero, ikaw kwento, sino para sa inyo ang tunay na limaw na boksingero? I'm wanting, and I wondered if my life could have been better. It's not that strange, not that bad, but I could. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.